Habang lumulubog ang barko, ang dobleng hull ay nagkakalas-kalas sa sunod-sunod na pagguho. Sa huli, nahuhulog ang makina mula sa ilalim ng barko at naghihiwalay ang hull sa frame 55. Pagsapit ng dekada 1,000, 970 ang oil bulk ore carrier, oil bulk ore, ay isang bagong kombinasyong barko na pinaghalo ang oil tanker at bulk carrier. Ang oil bulk ore na barko ay kayang magdala ng solid at likidong kargamento, matibay para sa mabibigat na karga at stress mula sa kargang tulad ng iron ore. Noong 1971, inilunsad ng BB Line ang unang bridge-class oil bulk ore na barko, Furnace Bridge, at sumunod ang Tyne Bridge noong 1972. Habang nagsisi trials, iniulat ng crew ng Tyne Bridge na may 19 na talampakang bitak sa deck plates ng starboard side at 11 talampakang bitak sa port side mula sa mga sulok ng hatch ng frame 55 sa harap ng superstructure. Ang mga tagapagtayo ng barko sa mga shipyard na gumawa ng bridge-class na barko ay tinawag itong lumulutang na patibong ng kamatayan dahil sa bitak at kulang sa proteksyon laban sa malalakas na alon sa flush deck hatch covers. Ang flush deck ay tuwid at tuloy-tuloy na deck mula unahan hanggang hulihan ng barko. Ito ay lantad sa hampas ng mga alon ng dagat. Karaniwan, ang hatch cover ng bridge-class barko ay mga metal na piraso lang na nakapatong sa hatch. Ang hindi pinatatag na metal ay maaaring yumuko. Alam ito ng mga tagapagtayo ng barko. Noong 1975, ang motor vessel Derbyshire ang pinakabago sa 6 na bridge-class oil bulk ore barko ng kumpanya. Ito ay itinayo ng Swan Hunter at Wegham Richardson Shipyard sa Wallsend, malapit sa ilog mula sa Newcastle upon Tyne para sa BB Line. Ang BB Line Group ay kasangkot sa pagpopondo at pagmamay-ari ng mga barko tulad ng Derbyshire at BB Topaz. Nasangkot din si saturation diver Chris Lemons sa isang kwento kung saan nahiwalay siya sa kanyang barko. 100 metro sa ilalim ng dagat. Mag-iiwan ako ng link sa video na yun dito. Orihinal na nilunsad bilang Liverpool Bridge noong Disyembre 5, 1975, ang Derbyshire ay nirehistro sa Liverpool, kanlurang baybayin ng Inglaterra, tahanan ng 17 sa 42 tripulante nito. Pumasok ito sa serbisyo noong Hunyo, 1976, at habang isinasagawa ang mga pagsubok sa dagat, nagkaroon ng pagsabog sa silid ng boiler na ikinamatay ng 2 tripulante. Noong 1978, pinalitan ang Liverpool Bridge ng pangalan na Motor Vessel Derbyshire, ang ika-4 na barko ng kumpanya na gumamit ng pangalang ito. Ang Derbyshire ay isang double hull na barko na may habang 200 at 74 na metro, lapad na 44 na metro at draft na 18 metro. Ang double hull ay nangangahulugan na ang barko ay ginawa na may panlabas na hull na nakaharap sa dagat, may pagitan na hangin, at isa pang panloob na hull na siyang naglalaman ng kargamento. Pinapatakbo ito ng Burmeister at Wayne diesel engine na umiikot sa propeller, kaya umaabot sa 15 tuldok 5 knots ang bilis nito. Noong Hulyo 11, 1980, umalis si Derbyshire mula Quebec, Canada, papuntang daungan ng Kawasaki, Kanagawa, Japan. Pinamunuan ito ni Kapitan Geoffrey Victor Underhill, senior na kapitan ng BB Line. Sakay nito ang 42 bihasang tripulante, mga opisyal at marinero, kasama ang mga asawa ng 2 opisyal. Ang Derbyshire ay punong-puno ng kargamentong 157,446 na tonelada ng iron ore. Sa 9 na kompartimento, walang laman ang 2 at 6. Lumampas sa 16 metrong draft limit ng Suez Canal ang barko, kaya kinailangang dumaan sa mas mahabang ruta. Maglalayag ito patimog sa kanlurang baybayin ng Africa, paikot sa Cape of Good Hope at tatawid sa Indian Ocean. Sa buong biyahe, sinunod ni Kapitan Underhill ang weather routing mula sa Ocean Routes, isang komersyal na weather routing company. Noong Setyembre, matapos ang halos 2 buwang paglalakbay ng 16,600 nautical miles, pumasok ang Derbyshire sa South China Sea. Papalapit na ang pagtatapos ng mainit na tag-init at simula ng panahon ng bagyo. Mahirap hulaan ang direksyon ng mga bagyo, kaya't mahigpit silang binabantayan gamit ang satellite, eroplano at radar upang subaybayan ang pabago-bagong kilos ng mga ito. Habang pumapasok si Derbyshire sa South China Sea, nagngangalit ang bagyong Orchid.
Ito ay Category 2 na bagyo. May hangin na lampas, 75 milya, bawat oras mga alon na lagpas, 10 metro at may ilang malalaking alon na umaabot sa 30 metro. Lubhang limitado ang visibility dahil sa malakas na buhos ng ulan at mga patak ng tubig na tinatangay mula sa tuktok ng mga alon. Noong Setyembre 7-8, ang Derbyshire ay nasa mga 250 nautical miles hilagang kanluran ng mata ng bagyong Orchid. Nag-abiso si Kapitan Underhill sa BB Line na dahil sa malalakas na hangin at magulong dagat, hindi kayang ilihis ang barko para iwasan ang sentro ng bagyo. Kung ang barko ay papunta sa malalakas na hangin at alon, delikado ang pagliko palayo. Parang layag ang gilid ng barko na sumasalo sa hangin at alon. Kung ang barko ay mapunta sa posisyon na nakatagilid sa hangin at mga alon, ibig sabihin ay nakabuyangyang ang gilid ng barko, maaaring mapag-ulong ng mga alon ang barko. Alas 5 ng hapon, ika-9 ng Setyembre, si Derbyshire ay 250 nautical miles sa timog ng Okinawa. Nagpadala ulit ng mensahe si Underhill sa punong opisina. Sabi niya, hihinto muna siya at maghihintay na humupa ang bagyo bago magpatuloy papuntang Kawasaki. Pinabagal niya ang Derbyshire. Pinanatiling sapat lang ang takbo ng makina para manatiling nakaharap ang unahan ng barko sa hangin at sa malalaking alon na bumabagsak sa harapan. Ilang minuto lang matapos maipadala ang mensahe sa head office na wala na sa radar ang Derbyshire. Kung nagpadala man ng mayday call ang barko, hindi ito natanggap. Medyo mahirap tukuyin kung ano talaga ang nangyari sa Derbyshire dahil may ilang ulat na haka-haka lang at may iba namang binawi na. Noong ika-13 ng Setyembre, 4 na araw nang walang balita ang punong tanggapan ng BB Line mula sa kanilang barko, kaya't inabisuhan nila ang mga lokal na autoridad at humiling na magsagawa ng paghahanap para sa barko. Nagsimula ang paghahanap makalipas ang 2 araw, noong ika-15 ng Setyembre. 2 eroplano ng Air Force at 2 patrol vessel ng Navy ang nagsuri sa lugar ng huling kilalang kinaroroonan ng Derbyshire. May natuklasang malalaking tagas ng langis 40 milya mula rito. Ngunit walang ibang labi ng barko na nakita. Itinigil ang paghahanap noong Setyembre 21 at idineklarang nawawala ang barko. 6 na linggo matapos, isang sira-sirang bangka pangkaligtasan ang nakita ng Japanese tanker 380 nautical miles timog kanluran ng huling posisyon ng Derbyshire. Nang ipaalam sa mga pamilya ng tripulante na nawawala na ang Derbyshire, labis silang nagdalamhati at nagulat na ang isang bago at napakalaking barko ay basta na lang mawawala. Humiling sila ng opisyal na investigasyon tungkol sa pagkawala ng barko. Ngunit tumanggi ang gobyerno dahil kung walang ebidensya tungkol sa kalagayan ng barko, hindi makakapagbigay ng mga kasagutan ang investigasyon na kailangan nila. Itinatag ng mga pamilya ang Derbyshire Family Association para himukin ang gobyerno na magsagawa ng investigasyon. Isa sa kanila, si Peter Ridyard, ama ng ika-4 na inhinyero sa Derbyshire, ay batikang tagasuri ng barko. Naniniwala siyang hindi dapat lumubog ang barkong kasing laki ng Derbyshire, kaya nagsagawa siya ng sariling investigasyon at nagtipon ng impormasyon tungkol sa 2 nasirang bridge class na barko. Nalaman niya na may karaniwang problema ng mga bitak sa frame 65. Lahat ng barkong pinag-aralan niya ay nagkaroon ng bitak sa estruktura, lalo na sa paligid ng frame 65, kung saan hinahati ng bulkhead ang kargamento at makina sa harap ng superstructure. Ang mga link na nagdudugtong sa bawat girder sa frame 65 ay hindi magkatapat ng 25-40 mm na nagpapahina sa estruktura ng barko. Madalas magulat ang mga tripulante at inhinyero ng mga bitak sa hull plating ng barko. Ipinadala niya ang kanyang mga natuklasan sa kagawaran ng transportasyon noong Setyembre 1982 at muli noong Hunyo 1983, ngunit hindi siya kailanman nakatanggap ng sagot. Noong Hulyo 1985, naglabas ang kagawaran ng transportasyon ng draft na ulat na nagsasabing maaaring nawala ang Derbyshire dahil sa pinsala sa harap ng tulay sa frame 65. Isang taon matapos iyon, noong Marso 1986, inilathala ang opisyal na ulat na binabaliwala ang mga bitak at sinabing posibleng maraming dahilan. Noong Nobyembre 18, 1986 ang barkong Kowloon Bridge ay nagkaroon ng malalaking bitak sa deck sa frame 65 habang tumatawid sa North Atlantic at sumilong sa Bantry Bay, Ireland. Pagkalipas ng 2 araw, naglayag muli ang barko.
pero nawala ng timon at sumadsad sa bato sa South Irish Sea. Dahilan ng pagkabali ng katawan malapit sa frame 65. Nagbukas ang pamahalaan ng United Kingdom ng investigasyon sa pagkawala ng Derbyshire mula Oktubre 1987 hanggang Marso 1988. Noong Enero 1989 na taon matapos mawala ang Derbyshire, inihayag nila ang kanilang mga natuklasan o kakulangan nito. Para sa mga dahilan na nakasaad sa ulat na ito, natuklasan ng korte na malamang ay nilamon ng kalikasan ng Derbyshire dahil sa lakas ng bagyong Orchid. Matapos mapaharap sa malakas na hangin at alon malapit sa Okinawa noong gabi ng Setyembre 1980 na nagdulot ng pagkawala ng 44 na buhay, walang sapat na ebidensya para sa mas matibay na konklusyon. Mula 1990 hanggang 1992, may dokumentaryong ginawa at isang aklat na naisulat tungkol sa pagkawala ng Derbyshire. Naglabi ang isang politiko mula Liverpool para buksan ulit ang investigasyon. At ang Derbyshire Family Association ay nagtipon ng 47,000 lagda sa isang petisyon na dinala nila sa number 10 Downing Street upang lalong idiin ang gobyerno. Hindi nila binuksan ulit ang investigasyon. Noong 1974, ang International Transport Federation na isang pandaigdigang unyon ng mga manggagawa ay nagpasya na makialam. Nag-hire sila ng Amerikanong kumpanyang Oceaneering Technology para hanapin ang Derbyshire. Nag-charter ang Oceaneering Technology ng isang Japanese offshore search and supply vessel, ang Shinkai Maru, para sa ekspedisyon. Noong panahong iyon, isa ito sa pinakaambisyosong paghahanap na isinagawa ng isang unyon ng mga manggagawa. Noong Mayo 29 nagsimula ang koponan mula sa International Transport Federation at Oceaneering Technologies Team sakay ng Shinkai Maru sa paghahanap sa lugar ng oil spill na natagpuan halos 14 na taon na ang nakalipas, noong 1980. Ang bahaging ito ng South China Sea ay humigit kumulang 4,200 metro ang lalim. Nag-deploy ang Ocean Explorer teams ng 600 side-scan sonar na hinihila sa likod ng barko, 460 metro taas mula sa ilalim ng dagat. Matapos ang 23 oras, nakadetect ang sonar ng posibleng mga labi ng barko. Ibinabalik nila ang side-scan na sasakyan at nagpapadala ng isang remotely operated na deep ocean vehicle upang tukuyin ang mga target. Kinilala ng Magellan 700 at 25 remotely operated vehicle ang target bilang mga labi ng barko at nakarecover ng kaunting iron ore na nakabalot sa ilalim ng dagat at mga bahagi ng labi. Ang Derbyshire ay natagpuan halos 14 na taon matapos itong mawala sa ilalim ng tubig ng South China Sea. Bago umalis ang Shinkai Maru sa lugar, inilagay ng remotely operated vehicle ang isang plaque ng pag-alaala sa mga labi ng barko. Ang pagkakatuklas ng labi ng barko ay nag-udyok sa pamahalaan ng Britanya na maglunsad ng pangalawang eksplorasyon na nagkakahalaga ng 2 milyong libra mula sa Britanya at European Union. Ang pangalawang ekspedisyon ay isinagawa sa 2 yugto. Ang una ay noong 1977 upang magkaroon ng pangkalahatang ideya tungkol sa mga labi ng barko, at ang pangalawa ay noong 1978 para sa mas detalyadong inspeksyon. 135,774 na litrato ang pinagsama-sama para makabuo ng mas malaking larawan. 2,500 bahagi ng barko ang natukoy at halos 200 oras ng video footage ang naitala. Pinag-aralan ang mga ebidensya at inilathala ang ulat ng mga natuklasan matapos ang 11 buwan. Iniwan ng tripulante na bukas ang hatch sa forecastle ng barko, kaya pinasok ng tubig ang kompartamento ng bosun. Ang dagdag na bigat mula sa tubig ay nagpapababa sa unahan ng barko sa tubig. Patuloy na binabayo ng alon ang foredeck, nasisira ang takip ng ventilador, kaya pumapasok ang tubig sa forepeak ballast tank. Ang mga alon na bumabagsak sa hatch ng deck ay nagpapalubot ng mahinaang metal sheet. Pinatotohanan ang hinala ng mga manggagawa sa shipyard na ito'y patibong ng kamatayan. Ang takip ng hatch sa hold number 1 ay nabasag sa bigat ng mga alon, dahilan para malunod ang hold at tuluyang lumubog ang unahan ng Derbyshire sa ilalim ng tubig. Sumunod na bumigay ang takip ng hatch sa hold number 2 na walang karga. Mabilis bumigay ang bawat hatch ng hold sa alon, kaya lalong lumubog ang unahan ng Derbyshire sa malakas na dagat.
Marahil ay napakabilis ng pangyayari, kaya hindi na nagkaroon ng oras ang mga tripulante na makapagpadala ng distress call. Ayon sa opisyal na ulat, tinatayang 2 minuto lang mula pagbagsak ng unang hatch cover hanggang sa paglubog ng barko. Habang lumulubog ang barko, nagkakolaps ang mga puwang ng hangin sa dobleng hull. Nagpapadala ng shock waves sa hull at pinapalambot ang sumunod hanggang maghiwa-hiwalay ang bawat compartment. Isa sa huling nawawala ang engine room. Habang bumibigay ang dobleng hull sa ilalim nito, nahuhulog ang makina mula sa barko. Ang hulihan at ang mga tirahan sa itaas ay naghihiwalay mula sa hull. Ang frame 65 ay walang kinalaman sa pagkawala ng barko. Pero para sa akin, mukhang sa bandang frame 65 naganap ang huling paghihiwalay ng hulihan ng barko. Nagulat ang mga pamilya dahil ipinapahiwatig ng ulat na naging pabaya ang mga bihasang tripulante sa pag-iwan ng isang hatch na bukas. Noong Abril 5, 2000 muling binuksan ng pamahalaang Britaniko ang opisyal na investigasyon sa pagkawala ng Derbyshire. Tumagal ito ng 54 na araw, nagtala ng ebidensya mula sa eksperto, nagbigay ng bagong paliwanag at binawi ang ilang natuklasan ng ikalawang ekspedisyon. Mas malalim na pagsusuri sa ebidensya ang nagpapakita na ang pinsalang dulot ng malalakas na alon sa mga air vent sa unahang bahagi ng barko ay nagsimulang magdulot ng pagbaha sa locker ng bosun, na nagtulak sa unahan ng barko na lumubog sa ilalim ng tubig. Dahil dito, nabasag ng malalakas na alon ang mga sumunod na takip ng kargamento. Napagpasyahan ng investigasyon na walang kasalanan ang mga tripulante at natuwa rito ang mga pamilya. Dahil sa natuklasan, nagbigay ang investigasyon ng mahahalagang rekomendasyon para mapabuti ang kaligtasan ng mga barko na unti-unting ipinatupad sa mga sumunod na taon. Noong panahong iyon, ang mga bulk carrier tulad ng Edmund Fitzgerald na lumubog sa Lake Superior ay may parehong uri ng hatch cover gaya ng Derbyshire. Mag-iiwan ako ng link sa video na yun dito.